Feeling ko itong season 3 ng Oshinoko yung huling season na pag-uusapan tong anime na to on a positive light. And granted, sinulat ko tong video na to bago pa ipalabas yung 1 hour finale ng season 3. Which, to be honest, medyo na-spoiled na rin ako dahil sa mga walang kwentang engagement suckers o yung mga cloud chasers sa social media na walang ginawa kung di mag-post ng mga spoilers para sa clicks and likes. Kung anime only ka lang dito sa Oshinoko at hindi ka pa na-spoil sa mga nangyari sa manga, huwag ka mag-alala. Pareho lang tayong anime only kaya ligtas kang panoorin tong video na to. Mina, what's up? Sa mga hindi nakakaalam, sobrang mahal na mahal ko tong anime na to. In fact, pangatlong video ko na to about dito sa Oshinoko and nakakagulat na 2024 pa pala yung season 2 nito, which hindi ko na rin namalayan kasi noong 2025 lumabas naman yung live action na pinanood ko rin habang hinihintay itong season 3 and now, after 10 episodes, here we are waiting na lang sa 1 hour special finale ng season 3. Kaso, ito ang problema. I know yung mga manga readers sinasabi nila na dito sa exact part na to natapos yung absolute cinema ng Oshinoko and after this, nag-start na mag-decline yung quality ng story which to be honest, hindi ako makakapag-agree o disagree kasi anime only nga lang ako and from season 1 to season 3, wala namang tapon na episode o arc kaya ang hirap paniwalaan na all of a sudden pumangit na lang bigla yung naging takbo ng kwento. Pero let's just say na ganun nga ang nangyari. I don't think enough yun para i-drop ko tong Oshinoko dahil sinabi ng ilang rando sa internet na naging basura na yung story o plot and I hope ganun din kayo. Mas mainam na panoorin nyo muna and judge it for yourself. Kasi every time na may nirarantang mga tao sa social media, especially sa Reddit, Twitter, and Facebook, most of the time hindi nag-reflect yun sa nangyayari IRL. There's a reason kung bakit echo chamber ang tawag sa mga forums o message board. If kailangan nyo ng proof, sila rin yung nagsasabi na mag-fail ang Nintendo Switch 2 tapos wala raw, bibili ng Pokemon Legends ZA which sold almost 13 million units lang naman and to add, remember nung natapos ang manga ng AOTN My Hero Academia? Di ba lahat ng mga manga readers binash yung ending ng dalawang franchise na yon yet nung naging anime na, halos natuwa naman lahat sa ending. Speaking of ending, I have this feeling na we're just one season away sa mismong series finale nitong Oshinoko and I hope na sa 2027 na agad siya ipalabas kasi sa current state ng mundo na konting-konti nilang magkakagiyera na ayoko naman na hindi ko malang natapos tong anime na to. I'm not saying na i-postpone muna nila yung giyera para matapos ko tong Oshinoko pero baka naman, like, please? I'm not sure if itong season 3 masasabi ko na pinaka-nagustuhan ko kasi ewan ko, halata naman yata na si Kana yung bias ko sa Oshinoko and compared sa past 2 seasons na nabigyan ng sobrang kilig moments si Aqua at Kana, dito sa season 3 sobrang nakakauhaw at bugbog na bugbog si Kana. Yun na lang masasabi ko. Pero kung story progression ang pag-uusapan, top tier tong season na to. Yung arc ni Ruby, chef kiss, yung mga ganun ang dahilan kung bakit gustong gusto ko tong anime na to. Whether mag-hit o mag-miss yung season 3 finale nitong Oshinoko, one thing's for sure, may enjoy ko yon and I can't wait na i-share yung thoughts ko after that episode. In the meantime, i-enjoy muna natin yung mga huling sandali na magkakasundo pa yung mga anime only dito sa Oshinoko kasi sure ako after that episode, magkakagulo na. So, that's it. Mina, nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Mga mature na tayo. Tapos na tayo sa away ng Team Kana o Team Akane kasi wala na tayong magagawa. Agree ka ba? Comment ka naman. With that, well, yun lang.